Welcome to Kuya Real Talks Podcast. Hi guys, so before we start this episode, baka marami lang kayong naririnig ngayon na background noise kasi naka-electric fan na ako ngayon. Kasi summer na dito sa New Zealand and talagang mainit even though 25 degrees lang yung temperature, guys, iba yung init niya. Kasi malapit kami sa butas ng ozone layer. So, ayun, mainit talaga. Kahit 25 degrees, I know, kapag sa Philippines, 25 degrees, parang medyo chill na yun, diba? Pero dito hindi. Pag umabot nga lang ng 20 degrees, naiinitan na talaga ako eh. So, how much more pa na nagto-25? Minsan ata nagto-27. So, yun talaga mainit. So, pasensya. Baka masyadong maingay. Anyways, for today's episode, we will be talking about appreciating small things. And siguro i-relate ko na lang yung electric fan ko. Kasi na-realize parang itong electric fan na to, ito rin yung isa sa nagpa-realize sa akin ito about appreciating small things. Okay, so the story is, katatapos ko lang mag-work. And I went straight to the hardware store para bumili ng electric fan. And nung araw na yun lang din yung araw na naisipan ko mag-electric fan. Kasi, na-realize ko na kaya pala nahihirapan akong matulog kasi mainit na. Dati kasi, or nung last year, talaga nagmatigas ako na hindi ako bibili ng electric fan. Parang sinabi ko sa sarili ko na it's a waste of money. Kasi bakit ako bibili ng electric fan dito? Malamig naman nga yung hangin. And most of the year naman talaga malamig dito sa New Zealand. So, bakit ako bibili ng electric fan? So, talaga nagmatigas ako. Hindi ako bumili. So, yun. Nahirapan akong matulog noong mga panahon na yun. Pero hindi ko na-realize na kaya pala ako nahihirapang matulog gawa ng naiinitan na ako. So, yun nga, bumili na ako ng electric fan. So, yun. Pag-uwi ko, in-unbox ko. Tapos, ginamit ko na yung electric fan. Ayan. Then, I was just chilling sa higaan ko. And nag-i-scroll ako sa TikTok. Then, bigla ako na-realize. Parang walang nangyayari nung araw na yun. Kasi meron akong mindset na, hindi naman mindset ba? I have this thinking na, kapag walang nangyayari sa araw-araw ko, or walang nangyaring something significant sa araw kong ito, parang hindi siya fulfilling. Parang it's a waste of time kapag gano'n. So, nung araw na yun, wala eh. Nagtrabaho, umuwi, tapos yun ang bumili ng electric fan. Then, na-realize ko, yung pagbili mo ng electric fan, it should be enough to make your day. Yun yung sinabi ko sa sarili ko. Talagang paulit-ulit dun sa utak ko na bumili ka ng electric fan, maging masaya ka, i-appreciate mo na nakabili ka ng electric fan. Then, I realize, dahil nga nandito ako sa first world country, and let's admit it na ang talagang bigayan ng pera dito ay mas malaki kumpara dyan sa Pilipinas. So, it's fairly easier na makabili ng mga gamit dito. Kasi, yung para bang kita mo ng isang linggo, pwede ka na makabili ng mga iba't ibang bagay na compared to the Philippines, pag-iipunan mo pa ng isang buwan, minsan isang taon. Pero dito kasi, para bang mas maiksi yung time para mapag-ipunan mo yung isang bagay. Now, na-realize ko, before, nung nasa Philippines pa ako, taga-linis kasi ako ng electric fan. And every time na naglilinis ako, syempre doon ko rin nalalaman na okay, parang medyo pumapalya na itong electric fan, medyo humihina na. Tapos sometimes, alam nyo yun, yung kapag yung electric fan,
gumagana pa naman, pero sa simula, ang bagal nung ikot ng LEC. Pinapasukan ko ng lapis or ng ballpen. Tapos pinapaikot ko yung LEC para ba magain niya na yung momentum, tapos bumalis na yung ikot niya. Wala lang. Natawa lang ako kasi talagang ginagawa ko yun lagi. Meron kaming mga electric fan na talagang hindi pa namin nile-let go. So, ano bang relate? Na-realize ko kasi na dahil nga sa pagbabago ng buhay ko, as I transitioned from living sa Philippines tapos dito sa New Zealand, para bang naset na nung mind ko na medyo mabilis na nga mabili yung mga bagay na gusto mo. And para bagang naging normal yung pagbili ng mga gamit, hindi na siya ganun ka big deal sa akin. Like, I'm speaking for myself, guys. Maybe iba to sa ibang tao. Pero kasi sa akin, ganun na naging isip ko. And parang nagigilty ako, or is it the right term ba? Parang naiisip ko na, bakit bigla na lang naging ganun yung mindset ko? Kasi kung dati, kung sa Pilipinas, naisipan ko lang bumili ng electric fan sa araw na yun. Tapos bumili ako. Parang ang big deal na talaga nun, no? Na naisipan ko lang, lumabas ako, tapos pag uwi ko may electric fan. Pero dito kasi, kaya mong gawin yun eh. Naisipan mo, nakita mo, tapos binili mo, meron ka na agad, diba? So, dahil nga ganun yung mindset ko ngayon, parang gusto kong i-rewire yung utak ko na you should appreciate the things na hindi mo nagagawa before. Na you think now, yung mga bagay na yan ay maliliit na bagay. Before, hindi yan maliit na bagay sa'yo. Pero hindi ka naman kita sinisisi na kung itong mga bagay na to ay parang maliliit na para sa'yo, okay. So, yun yung naisip mo eh. Parang small thing na lang ba? Sa tingin mo, maliit na bagay na lang yan, maliit yun para sa'yo. Pero kasi, what I'm trying to say is, there's a lot of things na nangyayari pala sa araw-araw natin. We just think na walang nangyayari kasi yung mga bagay na nangyayaring yun ay maliliit lang. And sometimes, our mind is too fixated sa mga bagay na gusto nating ma-achieve sa buhay na nalilimutan na nating i-appreciate yung mga maliliit na bagay na nangyayari. And eto nga share ko lang uli. Nung nagpa-change kasi ako ng tires dito. So, hinatid ko muna yung kotse dun sa mechanic. Tapos umuwi ako ng nakabus. Then, nung nakasakay ako sa bus, syempre, hindi ako nagdadrive. So, yung isip ko, hindi siya naka-fix dun sa daan. Naka-fix siya dun sa talagang paligid. Tapos nare-realize ko, meron pa ng mga bahay na ganito dito. Tapos nakikita ko na may mga naglalakad, may mga bata, may tumatakbo, nagbabike, ganyan. Tapos bigla ko na-realize, bakit hindi ko ito nakikita pag nagde-drive ako? Like, oo, napapansin ko sila, pero hindi ko alam na marami palang nangyayari. It is because I'm too fixated dun sa daan. I'm too fixated dun sa destination na nalilimutan ko ng i-observe yung journey ko. Hindi ko sinasabi na pag ikaw nagda-drive ay talagang i-appreciate mo yung nasa paligid. No, talagang focus ka dyan sa pagdadrive kasi baka ma-aksidente ka. I'm just saying, parang ginamit ko lang siya na analogy ba? Na kapag nagdadrive ka, talagang yun lang iniisip mo, makarating sa destination eh. Pero nung nakasakay nga ako sa bus, ang dami palang nangyayari talaga. Kapag hindi nakafix yung utak mo sa mga bagay na sa tingin mo, yun lang yung magme-make ng day mo. So yun, nagpa-realize din sa akin nun. Kaya talagang siningit ko tong topic na to kasi hindi siya nakasulat dun sa list ng topics na i-discuss ko eh. Wow, teacher pala. Pero hindi siya nakalista dun sa mga topics niya. And
ayun, parang gusto ko lang kasi i-share guys na maybe you are this kind of person na dreamer. And hindi masama yun. Hindi masama na mangarap. No one should ever tell you that. Ang kaso lang kasi, when we are dreamers, our mind is too fixated sa mga grand things in life. Na para bang magpapasaya lang sa'yo or magpapa-feel ng fulfillment sa'yo ay yung mga pangarap mo. Yung mga malalaking bagay. Not that I'm saying na hindi dapat ayun na magpasaya sa'yo. Siyempre, magiging masaya ka naman talaga kapag nabot mo yung pangarap mo. I'm just saying na there are a lot of small things that passes us every day kapag sobrang fixated natin sa mga malalaking bagay. Na ang dami palang magagandang bagay na although maliit, it's enough to make our day. Na hindi lang pala yung malalaking bagay ang magpapasatisfied sa atin, magpapasaya sa atin, or magbibigay meaning sa life natin. Hindi pala. I just realized this. Very recent lang talaga kasi. Yung parang, ngayon kasi, yung utak ko talaga, parang sobrang, lang siya, sobrang focus lang siya sa mga gusto kong i-achieve. And nalilimutan ko na talagang i-appreciate yung mga maliliit na bagay. So, thanks to this electric fan, na hindi lang nagpapaginhawa ng katawan ko, pero it made me realize na i-appreciate mo yung mga maliliit na bagay. Kasi, parang, sure ka ba na tatanda ka ng gantong age? Sure ka ba na mahaba yung buhay mo? What if it's not? Okay. Pero katok tayo. What if it's not? And, what if nandun ka na sa last breath mo and you are looking back, reminiscing about the things na nangyari sa buhay mo and bigla mong na-realize na yung araw-araw ko pala, sobra siyang focus sa pag-abot ng mga gusto kong gawin na para bang sobrang seryoso ko na and wala akong nararamdaman na saya sa mga araw na yon na para bang iniisip ko lang na one day, magiging masaya ako pag nabot ko yung mga bagay na to. Pero hindi eh. Sana ma-realize natin na life is not always about looking to the destination. It's also about enjoying the journey. Enjoying the small things na nandyan as we live our everyday life. Not that I'm saying na itong mga maliliit na bagay na dito ka na lang mag-focus, na ito na lang yung mga bagay na magpapasaya sa'yo. No. If you're a dreamer, talagang mangarap ka pa din. I'm just saying na these small things, pag nag-accumulate sila, malaki rin pala sila eh. And kapag naisip mo na everyday, merong isang bagay, even though maliit, ay nagpapasaya sa'yo. Someday, pagtanda mo, marirealize mo na, buti na lang inappreciate ko yung mga bagay na yun. Kasi kung hindi ako masaya. Wala akong mga masasayang alaala. And sa mga araw-araw na lumilipas, kung sa tingin mo na doon ka sa life na hindi ka masaya. Kasi alam naman natin, a lot of us ay wala pa sa lugar na gusto natin talaga, or hindi pa tayo nandun sa point na talagang feel natin na successful tayo. Wala pa. A lot of us are struggling pa rin and trying our best every day to achieve those goals and to get those dreams or to live in a life na sinet mo para sa'yo. If that's the case, diba, sa'yo, sana hindi mo malimutan na or sana hindi mo pahirapan yung sarili mo na pasayahin ka kahit sa maliliit na bagay. Yeah, paulit-ulit na ako guys. Kasi I'm trying to rewire talaga yung mind ko eh. And sana ganun din sa'yo. I hope mag-work sa'yo. Pero kasi I think it will work for me na yung maliliit na bagay,
ang saya niya pala. Parang, ang saya na makita yon sa araw-araw and i-appreciate it. Parang share ko lang din na I have this friend and hindi kami nag-uusap masyado. Busy kasi, busy siya. So, busy rin ako. Tapos, kung if ever man na free, ay conflict talaga yung schedule. And one day, she messaged me and she said na, I miss you, ganyan, ganyan. And, nalimutan ko mag-reply agad. Nalimutan ko mag-reply agad. Tapos parang, it slipped away sa utak ko. Then, biglang nung nakita ko yung message na yun, niloko ko pa nga siya eh. Like, pamiss-miss ka pa dyan. Pumunta ka na lang dito, ganyan, ganyan. Pero kasi, siguro, baka napafeel ko sa kanya na hindi ko in-appreciate yung message na yun. Pero nung pagtagal nga kasi, narayaman ko na, okay, parang out of nowhere, nagsabi siya ng ganun. And parang very rare na lang din kasi ngayon, especially adulting na tayo, we're really getting busy and we're really focusing sa kung ano mang ginagawa natin. Na we tend to forget na kumustahin yung mga taong mahalaga sa atin. And siya kasi, siya yun, parang nagawa niyang kumustahin ako or nagawa niyang sabihin na namimiss niya ako. And parang it was, di naman too late, no? Pero a day passed, tsaka ko lang na-appreciate yung message. And buti na lang, 'di ba? Buti na appreciate ko pa. What I'm trying to say lang is, sana hindi ko pinalagpas yung araw na yon, na nung araw na sinabi niya yon, nag-respond agad ako. Or like later that day man lang, sana nag-respond agad ako. Sana in-appreciate ko yun. Kasi, hindi ko nga alam eh. 'Di ba? Hindi ko alam na parang it's not normal or parang everyone is doing their own thing. And yung pag-message sa kaibigan mo, parang ang big deal na niya. Okay. So yeah, kung nakikinig ka, salamat na miss mo ako. Wow. Hindi, namimiss din naman kita. Pero, sorry na hindi ko na-appreciate agad nung araw na yon. It's just talagang busy lang eh. Parang dami ko rin iniisip ng mga araw na yan eh. So, yun na. Parang ngayon, I will try to be more appreciative. More appreciative. Especially, parang tinuro na talaga to nung pandemic. Kasi, di ba ng mga time na yon, sobrang normal na lang na makarinig na a friend or kakilala mo ay nag-pass away because of the virus. And talagang it was really dark ng mga panahon na yan. Those were dark times. And hindi natin nga alam kung hanggang kailan nandito yung tao na yun. So why not appreciate them? Even sa maliliit na bagay na binibigay nila or pinapakita nila. Ganon din, 'di ba? Dun sa katulad nga sa sinasabi ko kanina na yung mga maliliit na bagay na nangyayari sa buhay mo. Appreciate it kasi hindi mo alam kung hanggang kailan mo makikita yung mga bagay na yun. Kasi alam ba, for example, you are as healthy as a horse. Kaya mo pang lumabas, kaya mo pang gumala, mag-drive, punta sa ganito, punta sa ganyan. And baka pagdating pa sa time na kung kailan mahina na yung tuhod mo at hirap ka na maglakad, tsaka mo lang na-appreciate yung mga nangyayari sa paligid mo. Kahit maliliit na bagay na yun. So, sana ma-realize natin itong mga bagay na to. And nire-remind ko rin yung sarili ko kasi even nahihirapan na ako mag-appreciate na maliliit na bagay kasi ayun nga, dami kong gusto rin sa buhay eh. Parang hindi pa ako kontento sa kung anong posisyon na meron ako. So, wala naman nagsasabi na dapat hindi mo i-appreciate yung mga bagay na yun, na wala naman nagsasabi sa'yo na habang seryoso ka sa ginagawa mo sa buhay ay hindi mo na dapat mahanapan ng saya yung mga maliliit na bagay na nangyayari sa'yo. Tsaka,
ano din, naisip ko rin yung, awan ko kung ginagawa nyo to or sinasabi nyo to. Kasi, very, ano siya nung bata. Lagi siyang sinasabi yung term na to na bano. Kung alam niyo yung word na yun. So, the meaning of bano is, parang, kapag nakakita ka ng isang bagay, na parang normal lang naman, simple lang naman, tapos sobra kang sumaya doon, yun yung bano. Adjective siya. Parang, ang bano mo naman, ano ka bata. And, minsan nasasabi ko pa rin siya. Especially dun sa mga nakakabata kong pinsan. Na parang, ang bano mo naman. Ganyan. And, parang, ang sama pala niya pakinggan. Parang, I'm being too hateful na hindi ko hinahayaan siyang mag-enjoy dun sa maliit na bagay na yun. Like, siguro for me, maliit yun, pero sa kanya malaki, diba? And di mo masasabi na etong mga bagay na to ay malaki para sa kanya, tas maliit sa'yo. Hindi mo masasabi eh. Parang sari-sarili yan eh. Sana wag tayo maging ganon. Sana wag ako maging ganon. Parang itigil ko na talaga, guys, na magsabi ng bano. Kasi, parang I'm taking away sa kanila yung happiness by judging them na ang babaw ng kaligayahan nila. At kung talaga may isip mo, tayo kasi mga tao, para bang pinahirapan natin sarili natin na maging masaya. Na tayo lang din naman yung reason kung bakit parang sobrang mahal para maging masaya. Sobrang hirap para maging masaya talaga. Ewan ko bakit natin ginawa yun, bakit natin sinet yun. Pero sana baguhin natin, sana mas gawin natin na kahit sa mga maliliit na bagay ay mapupunan na yung araw natin ng kasayahan. Wow, napakalalim nun. Parang, diba? Ina-appreciate ko na yung sarili ko na nasabi ko yun. Ayun lang. So sana maging appreciative tayo. Kung may nagsabi sa atin ng I miss you, okay, ramdamin mo na miss ka ng tao, diba? Or may nagbigay sa'yo ng pagkain, or binigyan ka ng maliit na gift, or pinaggawa ka ng pagkain. Basta mga gano'n. Yung parang simple things, small things na nangyayari sa araw-araw. Or your ginagawa sa'yo ng mga taong nasa paligid sa'yo. I-appreciate mo. Appreciate mo yun. Because they say, happiness is not really a destination. It is a habit. Kung ipa-follow mo yung advice na yun, doon mo malalaman na, okay, kaya pala feeling ko ang miserable ng buhay ko kasi ang iniisip ko lang, magiging masaya lang ako kapag nakadating na ako dun sa patutunguhan ko. Pero it should not be like that. You should enjoy the journey. Na be someone who's taking a bus and nakikita yung paligid niya and ina-appreciate the smallest things na nakikita niya. So be that kind of person. Huwag ka masyadong seryoso. So don't let your mind be too focused in the grand things in life that you'll let the small things pass you every day. Sana maging ganun yung natin, mindset. Kasi mahirap ang buhay eh. Full of pain, full of misery, diba? Pero feeling ko lang, yung parang sa pagpili natin na i-appreciate yung maliliit na bagay, doon natin mababago yung araw-araw natin. And add ko lang, I know a lot of us na if you get easily irritated with the small things, then let's start making the small things the reason to make our day, to make us happy. Na kapag ang bilis mong mainis sa maliliit na bagay, di gawin mo rin na mabilis ka ring sumaya sa maliliit na bagay. Like, maging mababaw ka sa kaligayahan. Parang
baguhin na natin yun, no? Parang let's not judge people na mababaw ang kaligayahan. At least sila, 'di ba? They're living their day with a lot of happiness and good memories. Tapos ikaw, masyado kang hateful. So yun, baguhin natin. I think naman, di naman siya masama eh. Okay? Na you're adding a little bit of joy sa araw-araw mo. Okay, so if there are things, if there are small things na nangyayari dyan, ngayon sa harapan mo, appreciate mo. Observe your surroundings. Na, okay, meron akong ganito. Nakakakain ako ng ganito. And someone misses me. Wait. Someone is making food for me. Then appreciate it. Okay? Because I think nasa mindset lang talaga natin kung bakit hindi rin talaga tayo masaya. Oo, wala pa tayo dun sa lugar na gusto nating mapuntahan. But it doesn't mean na hindi na tayo pwede maging masaya kung nasaan tayo ngayon. Okay? So, yun nga. As you move towards your dreams, be happy with the smallest things. So, yeah. I think, ayun lang naman. Sana ma-apply ko to. Kasi, ito lang eh, kare-realize ko nga lang nito eh. Tsaka magpapasko na guys, diba? So, alam kong hindi na ganun kasaya yung Pasko compared nung bata tayo. But I hope we find happiness in the small things that is happening in our life. So, yeah. This is Kuya Real Talks, and see you in the next episode. Bye!